Isang bilyonaryo ang umuwi nang hindi nagpapaalam sa oras ng tanghalian at nakita niya ito. Ang pilak na Mercedes-Benz ni Marcos Chin ay dumaan sa bakal na tarangkahan ng kanyang Westwood Mansion eksaktong 12 oras 43 minutos, 3 oras na mas maaga kaysa karaniwan. Ang 28 anyos na sihi ay lumuwag ng kanyang madilim na asul na kurbata, ang ulo'y mabigat mula sa mabagsik na negosasyon kaninang umaga. Umalis siya sa trabaho nang hindi nagsasabi kanino man. Walang babala, walang anunsyo, isang matinding pangangailangan lang na makauwi. Ngunit habang umaakyat ang kotse sa driveway, may nakita siyang nagpahinto sa kanyang puso. Ang batang kasambahay na si Elena ay nakahandusa sa semento malapit sa mga haliging bato. Ang kanyang unipormeng itim at puti ay maruming-marumi at hindi siya gumagalaw. At naroon din ang kanyang mga anak. Isa nakadilaw na t-shirt at beige na shorts, ang isa nakapulang may guhit na asul na t-shirt at maong na shorts. Agad na ipinarada ni Marcos ang kotse at tumakbo, ang kanyang navy blue na jacket nakabukas habang sumisibad. Mateo! Diego, sigaw niya. Ang batang nakadilaw, si Mateo, ay tumingala na mailuha sa pisngi. Daddy, may nangyari kay Miss Elena. Hindi siya nagigising. Lumuhod si Marcos sa tabi ni Elena, nanginginig ang kamay habang kinukuha ang pulso. Mahina, halos wala pero naroon. Elena, naririnig mo ba ako? Marahan niyang tinapik ang mukha nito. Maputla, malamig ang balat, at ang uniforme nakalailay sa payat na katawan. Anong nangyari? Tanong ni Marcos habang nanginginig ang daliri sa pagdayang ng telepono. Naglaro kami sa gate habang hinihintay ka, hikbi ni Diego, nakahawak sa puting dress shirt ng ama. Lumabas si Miss Elena para magdala ng tubig, tapos bigla siyang nahilo at bumagsak. Tumawag si Marcos sa 911. Kailangan ko ng ambulansya agad. 1847 Belmont Estates, Westwood. Babaeng nasa mid-negatibo 20, walang malay, mahina ang pulso, malamig ang balat, posibleng emergency. Habang papalapit ang sirena, napansin ni Marcos ang mga anak niyang 4 na taong gulang na kambal, basang-basa ng luha at takot. Kailan ba niya huling tiningnan sila ng ganito? Daddy, mamamatay ba si Miss Elena? Bulong ni Mateo, basag ang tinig. Hindi, anak. Hindi siya mamamatay. Nangako ako. Ngunit nang makita niya ang mga kamay ni Elena, basag, sugatan, duguan, doon siya tinamaan ng matinding pagkakasala. Naalala niya, 2 linggo na ang nakalipas, tinanggal niya ang 5 kasambahay dahil sa budget restructuring. Isang kasinungalingan. Mas kumikita pa ang kumpanya kaysa dati. Pinili niyang panatilihin si Elena dahil siya ang pinakamura. Nagmakaawa ito, Chin, please. Kailangan ko ang trabahong ito. Gagawin ko lahat. At malamig na pumayag si Marcos, fine, parehong sahod, pero ikaw na ang gagawa ng lahat. 2 linggo, mag-isa niyang nilinis ang 12,000. Mansion, nagluto, naglaba, nag-alaga ng mga bata. Isang tao para sa trabaho ng 6. At hindi man lang ito napansin ni Marcos. Daddy, hindi kumakain si Miss Elena, dagdag ni Diego. Kahapon, sinubukan naming ibahagi ang tanghalian namin, pero sabi niya hindi siya gutom. Pero nakita naming nanginginig ang kamay niya. Dumating ang ambulansya. Sir, step back, sabi ng paramedic. Ito ang mga anak ko, sagot ni Marcos, yakap ang kambal. At ang babaeng ito ang nag-alaga sa kanila habang ako'y wala. Sinuri ng paramedic si Elena. Severe dehydration, malnutrition, exhaustion. Ang katawan niya ay bumibigay na. Habang inilalagay si Elena sa stretcher, nahulog mula sa bulsa ang isang papel. Isang liham sa Espanyol. Nabasa ni Marcos ang ilang salita, Mejia por favor necesito para madre. Anak ko pakiusap kailangan ko ng pera para sa aking ina. Daddy, wag mong hayaang mamatay si Miss Elena, iyak ni Mateo. Siya lang ang nagmamahal sa amin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marcos na parang maso. Ang sariling anak niya ay nagsabing mas minahal sila ng kasambahay kaysa ng kanilang ama. Sa ospital, si Elena ay dinala sa Sa unang pagkakataon mula nang umalis ang kanilang ina, 4 na taon na ang nakalipas, niyakap ni Marcos ang kanyang mga anak at tunay na tiningnan sila. At nang lumabas ang doktor, Chin, si Miss Elena Rodriguez ay stable pero critical.
Malnutrisyon, dehydration, at sobrang pagod ang sanhi ng kanyang pagbagsak. Mahina ang puso niya. Sistematikong sinisira ng katawan niya ang sarili. Sa sobrang pagtatrabaho, mabubuhay ba siya? Kung may tamang gamutan at pahinga, sagot ni E. si Patel, ngunit ibinaba ang tinig. Kailangan mong maintindihan, Yen Chen. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho ng 18 oras bawat araw, 7 araw sa isang linggo. Ayon sa kanyang medical history, ipinapadala niya halos lahat ng sahod sa Mexico para sa gamutan ng kanyang ina na may cancer. Kumakain siya ng 1 beses kada 2 araw, natutulog ng 3 oras lang kada gabi. Bumigay na ang katawan niya. Hindi makahinga si Marcos. Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi siya humingi ng tulong? Tinatanong mo ba siya kung ayos lang siya? Mahina ngunit matalim na tanong ni E. si Patel. Ang katahimikan ang naging sagot ni Marcos. Pwede ba naming makita siya? Bulong ni Diego. Pumasok sila sa room ni Elena. Nang makita ang mga bata, bumalong ang luha sa kanyang mukha. Miss ninyos mga anak ko, pasensya na kung natakot ko kayo. Maingat na umakyat sina Mateo at Diego sa kama, yakap siya. Miss Elena, wag mo kaming iwan, iyak ni Mateo. Kailangan ka namin. Mahal ka namin. Tumingin si Elena kay Marcos, takot ang nasa mga mata. Luis Chen, pasensya na. Alam kong nabigo ako. Hindi ko na kaya. Naiintindihan ko kung kailangan mo akong tanggalin. Basta bigyan mo lang ako ng 1 linggong sahod para maipadala ko sa nanay ko. Stop, puto ni Marcos, basag ang tinig. Umupo siya sa tabi. Elena, hindi ikaw ang nabigo. Ako. Nabigo ako sa'yo. Nabigo ako sa mga anak ko. Nabigo ako bilang tao. Lumuluha siya. Nagtanggal ako ng 5 tao para makatipid sa perang hindi ko naman kailangan. Pinilit kitang gawin ang 6 na trabaho sa sahod ng isa. Uuwi akong gabi para iwasan ang sarili kong mga anak. Pinabayaan kitang magtrabaho hanggang mamatay. Ikaw ang naging magulang ng mga anak ko. Isinakripisyo mo ang lahat, kalusugan mo, buhay mo, para sa kanila at sa nanay mo. At muntik na kitang hayaang mamatay. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Simula ngayon tapos na ito. Hindi ka nakasambahay ko. Ako na ang mag-aalaga sa iyo gaya ng pag-aalaga mo sa mga anak ko. Nanlaki ang mata ni Elena. Pero ang trabaho ko, ang gamutan ng nanay ko di. Fully paid. Ipapadala ko ang pera ngayon. Lilipat ka sa guest house sa estate ko. 3 kwarto, kumpletong kusina, libre hanggat kailangan mo. Luis Chen, hindi ko kayad. Kaya mo. At gagawin mo. Tumingin siya sa mga anak, saka kay Elena. Iniwan sila ng nanay nila noong 6 na buwan pa lang sila. 4 na taon, puro pera at pader ang itinapon ko sa problema. Pero ikaw ang nagbigay ng hindi ko maibigay, pagmamahal, atensyon, pag-aaruga. Ikaw ang naging nanay nila sa sahod na minimum. Huminga ng malalim si Marcos. Elena, hinihiling ko sa'yo, maging tunay na yaya nila. May tamang sahod, benepisyo, sariling bahay. Pwede ring sumama ang nanay mo. Ibabalik ko ang housekeeping staff. Hindi ka na maglilinis ulit. Tulungan mo akong maging mas mabuting ama. Tulungan mo akong ibigay sa mga anak ko ang buhay na nararapat sa kanila. Umiyak si Elena, yakap ang mga bata. Totoo ba ito? Bawat salita. Pinunasan ni Marcos ang luha. Uuwi ako araw-araw sa tamang oras. Dahil sinabi ng anak ko, siya lang ang nagmamahal sa amin. At kasalanan ko iyon. Aayusin ko. Tumingin siya sa kambal. Mga anak, nagkamali si Daddy. Nakalimutan kong kailangan ninyo ako. Pero pinaalala ni Miss Elena. Hindi ko nakakalimutan ulit. Tumalo ng mga bata sa kanya, umiiyak at niyakap siya ng mahigpit. Mahal ko kayong dalawa. Pasensya na kung wala ako. Mahal ka rin namin, Daddy, sagot ni Mateo. Uwi ka na ba ng maaga? Tanong ni Diego. Araw-araw. Nangako ako. Inabot ni Elena ang kamay niya. Hinawakan ito ni Marcos. Salamat sa pagliligtas sa mga anak ko nang ako'y basag. Salamat sa pagmamahal mo sa kanila, sa pagiging lahat ng dapat sana'y ako. Marcos, ikararangal ko na tulungan ka,
na maging bahagi ng pamilya mo. Ang araw na umuwi si Marcos nang hindi inaasahan at nakita si Elena na bumagsak, natuklasan niya ang tunay na nawawala sa kanyang buhay. Hindi tagumpay, hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi pagmamahal, koneksyon, pamilya. Ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng ina. Si Elena ay nagkaroon ng kalusugan at pagkakataon para sa kanyang ina. Si Marcos ay natutong maging present. Lahat sila ay nailigtas ng isa't isa, dahil minsan, ang pag-uwi ng hindi inaasahan ay nagbabago ng lahat. Kung hinipon ng kwentong ito ang iyong puso, pakilik, share, at subscribe para sa mas marami pang emosyonal na kwento. Ikomento kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon ni Marcos. Minsan, ang mga taong hindi natin napapansin ang siyang tunay na humahawak sa ating buhay.